ayaw namin ang gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente yung nagsabi, may tiwala ang flood control. Ang flood control sa panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Dave Singson, matino po yun. Kaya nakikiusap, at saka yung maiba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pala, imbestigahan nila muna yun. Nandun na lahat ng kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante.
Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa Marani, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa, ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. So, yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. So yan po ang ating mahal na si Manong Chavit Singson. At kung maalala natin mga kababayan sa ating mahal na kababayan din naman si Manong Chavit Singson, siya po ay dating gobernador dyan sa Ilocos Sur. Tandaan natin ha, Ilocos Sur. Kasi mayroon na namang Ilocos Norte. Ayan. At siya ngayon ay nananawagan ng revolusyon. Hindi revolusyon na kung ano pa man na parang kagaya ng mga unang panahon na people power revolution. Hindi. Siya nananawagan ng revolusyon laban sa mga korupsyon. Sa korupsyon ngayon, lalo na sa flood control project na ang pera ngayon ay binabalasubas ng mga buaya dyan. At kilala naman natin kung sino mga buaya dyan na nasa Bulacan. Kaya pala maraming buaya dyan sa Bulacan kasi marami palang tubig. Binabaha palagi kaya dumarami lalo ang buaya. At yan nga po, si Manong Chavit Singson ay nanawagan na magkaroon ng revolusyon. Isang peaceful revolution. At gaya ng sinasabi niya na wala siyang tiwala sa presidente sa kasalukuyan, lalo na si Bongbong Marcos kasi walang isang salita. At siguro sa punto na yan, maniniwala naman ako kasi di ba nangangako siya na ang presyo ng bigas gagawin niyang 20 pesos. O anyari, pagkatapos, nasigaw siya doon nung nakaraan niyang State of the Nation address na mahiya naman kayo. At naniwala ako dyan sa iyo, Manong Chavit Singson. Kasi sabi, mahiya naman kayo. Hindi dapat pala sabihin mahiya naman kayo. Kundi mahiya tayo kasi kasama si presidente natin dahil sa ngalang mga sila ang namumuno sa ating bansa. Natural sila ang may hawak ng tangkay. Kumbaga sa sandok. Anong ibig ko sabihin? Sa lahat ng mga galawan dito sa pamalakad ng ating bansa, lalo na sa usapang pera, sila may nakakaalam dyan. Di naman yan gagalaw ang pera kung walang makikialam, walang mag-aproba, walang magre-release. Di ba ganun?
Okay? At nanawagan po ang Manong Chavit Singson na magkaroon ng protest, peaceful protest rally. At yun na nga, ako naman dyan Manong Chavit Singson, ay niwala din naman ako sa sinasabi mo. Subalit, Manong Chavit Singson, bakit sabi mo kung pagdating sa investigasyon, lalo na dyan sa ICI, yung neutral ba na mag-imbestiga ngayon dyan sa katiwalian dito sa ating bansa, bakit Ilocos Norte lang? Anyari sa Ilocos Sur? Ibig sabihin ba sa Ilocos Sur wala rin problema dyan pagdating sa korupsyon? At hindi ko naman sinasabi Manong Chavit na ikaw bahagi dyan. Subalit, di ba ikaw matagal ka rin dyan sa Ilocos Sur? Hawak nga niyo ang Ilocos Sur ngayon dahil halos yata buong mga kapamilya. Sorry for my words kasi yan mang balita ko na sabi mga congressman, mayor, gobernador may relasyon sa pagdating sa mga angkan. Diba yung ganon? So sa ngalan ng patas ng pamamaya, kung pamamahayag, kung magkakaroon ng imbestigahan man dyan, lalo na dito sa ating independent commission sa pag-imbestiga ng kakwartahan or pangungurakot dito sa ating bansang Pilipinas, lahatin na natin. Ilocos Norte, diba? Unahin natin mula pare hanggang hulo. Yan, lahat ng mga politiko kasi involved man. Kasi pagdating sa eleksyon, siyempre marami mang lalapit. Either mga kurakot o hindi, sasabihin, oy, bossing, sir, susuportahan ko yung kandidatura mo. O ito, mayroon akong 1 billion dito. Para manalo ka. Ngayon, pag nanalo na, ito na. Sir, alagay ba naman, wala akong project dyan sa kakurakutan. Di ba ganon? So yun lang po ng akin. Hindi ko naman sinasabi, sir, na ikaw bahagi dyan. Pero kung pagdating sa pag-imbestiga ngayon sa independent commission dyan, sa mga nag-imbestiga, lalo na dyan sila si Mayor Magalong at mayroon pang isang Singson dyan, na sabi mo nga, pinsan mo yan, dapat walang sisinuhin. Sabi nga ni Joseph Estrada nung araw, walang kamakamag-alak, walang kaibigan. Di pagkaganyan, parehas na. Lahat naman tayo dito, sir, o lahat kayo, ako hindi man ako politiko. Lahat kayo, lahat ng mga involved dyan sa pamamalakad ng kapirahan dito sa ating kaban ng bansa natin. Diba? Mga politiko naman Sino ba nag-usap-usap dyan, di ba? Yung mga congressman, senador, mayor, gobernador, si kapitan. Di ba ganun? Lahat na. Dapat wala. Kaya tama yung sinasabi mo, Manong Chavit Singson, na dapat ang sasabihin ni Presidente Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Ay mali pala yun. Dapat ang sasabihin pala ay mahiya naman tayo kasi siya man. Sabi diba Mr. President? Mr. President, sabi ko nga, leadership by example. Kung magkakaimbestigahan Mr. President, umpisahan dyan sa'yo dahil siyempre ikaw nagpipirma dyan sa lahat Leadership by example. So, alright, eto, pakinggan natin si El Presidente natin ng ating bansang Pilipinas. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binusan nyo lang ang pera.
So yun nga ang masakit, Mr. President. At nagtaka nga naman ako, bakit nagpalakpakan dyan mga senador? Anyway, hindi ko sinasabing lahat nagpalakpakan ng mga congressman. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng congressman ay bahagi dyan. Subalit, nagtaka lang ako, bakit pumapalakpak sila? Halimbawa, yung isa sa pumapalakpak dyan, sasabihin niya, ay nakakuha ako ng 1 milyon kasi may contractor din naman ako. Ako isang congressman at contractor pa at the same time. Di palakpak din siya. Anong ibig sabihin doon? Thank you, Mr. President, dahil kahit papano magkakabulgaran man, ay mayroon na ako na-save ito na 1 milyon. Ganun ba yun? At saka tama yan, Mr. President, yung ating mga anak, magmamana ng trilyon-trilyon na utang. Pero ang masakit lang dyan, trilyon nga ang utang natin, utang ng utang, utang naman kayo dyan mga namumuno sa ating bansa, mga utang kayo dyan. Utang ng utang, trilyon ang inabot ng utang, subalit pagdating pala sa paggastuhan dito sa ating bansang Pilipinas, pagdating na ang utang natin ilalagay na sa kaban ng yaman ng ating bansang Pilipinas, ay dinodokot ng pala ng mga buaya na 4 ang paa o 2 ang paa at saka 2 ang kamay. Mga kurakot ba, Mr. President? Nasana, di ba? Nasana ang pera na yan magamit sana sa mga feeding program sa ating mga anak na malnourished na, sa pagpapaaral. Maganda sana, gayahin natin ibang bansa na libre na ang mga libro, notebook, uniforme ng ating mga estudyante, mga tuition fee, libre na. Mga pagpapagamot, pambili ng mga dialysis aparatos, kung ano pa man dyan. Sapat na sana kasi ang kinukurakot ng mga buaya dyan sa nasa Bulacan, bilyon, trilyon, yun pala, ipinapantalo lang dyan sa kasino na sana yung bilyonis na yan, sapat na sana na papaaral ng ating mga bata dito na wala na, ang iba dyan, hindi kayang suportahan ng mga magulang para mag-aral. Sos naman, Mr. President. Tama, ako niniwala ko sa sinasabi ni Manong Chavit Singson na dapat ang sasabihin pala, mahiya naman tayo kasi bahagi tayo dito, Mr. President, politiko Di ba, pagdating sa mga approval dyan, pagsabihin dyan, sir, ito, aprobahan mo na ito, sir, ang budget para sa flood control project dito sa aming lugar kasi binabaha, paki-approve na lang, sir, pirma mo na lang ang kulang. Ang iba naman dyan, hindi ko sinalalahat, ha. Ang iba naman dyan, sige, pipirma na, akin na, pipirmahan ko yan. Pero ang lagay, ganun na lang. Ang lagay ba, Mr. District Engineer, ganun na lang. Paano naman ang aking ballpen, mauubusan ng tinta? Bakante ang bulsa ko, walang laman ngayon. Ang lagay ba, ganun-ganun na lang. Di ba ganyan ang usapan ngayon? Kasi alam ba niyo mga kababayan, pagdating dyan sa anomalya ngayon, sa ating iskandalo nga nangyari sa ating bansang Pilipinas, nakakaya tayo. Diyan nga sa bansang Nepal, nagkakaroon na ng problema na windang-windang na buhay na doon dahil sa mga kurakot naman yan. Namumuno dyan. Buti nga. Kasi ayon sa akin na balitaan dyan, isa sa mga namumuno doon sa Nepal, yung kanilang asawa yata, na balita yata na kasamang nasunog doon sa palasyo nila kasi sinunog ng mga taong galit. Huwag naman sana din mangyari dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi po, parang kagaya dito, ito investigasyon ng House of the Representative. Ito sila ngayon. Ang sabi dito, ito yung kauna-unahang session ng House of the Representative dahil imbestigahan nila ang nangyaring kurakot diyan sa flood control project. Pero ako naman, magtataka ako dito mga kababayan. Ang pera na yan, galing din sa kanilang kamay. Sila ang nag-a-aproba dyan. Ito brother ang ating budget sa ating DPWH ngayon ay trillion of pesos. Ito yon para dyan sa Mindoro, ito budget dyan. Ito naman para dyan sa Bulacan. Para dito, para dyan. Ang nangyari, nung mai-release na ang pera, para bang nagkakakindata na, district engineer, ang lagay ba naman Paano na lang ako? Ako man nag-aproba, ganun-ganun na lang ba? Nasaan ang aking porsyento dyan? Wala akong panglaro doon sa kasino. Baka naman ang lagay ba naman di ba ganun?
At dito sa House of the Representative, nagtataka naman ako. Diyan nag-umpisa ang problema ng bayan sa House of the Representative. Yung mga insertion na yan, ang mga budget na yan. Sabi nga ni J.B. Ejercito, yung ating magiting na senador, ang pinaka-notorious, grabe, yung mga district engineer na sa Bulacan. Pero magtaka ako, hindi naman makarating doon sa Bulacan kung hindi aaprubahan dito sa House of the Representative na ito. Nagtaka lang ako, bakit iimbestigahan nila yung sarili din nila? O paano na lang yan? Halimbawa, kagaya nito, ayan, nakaupo si congressman. Ang katabi niya, malay natin, malay ninyo, malay nila, siya din pala ang may pakana sa problema na to. Mabuti na lang ngayon, yung isang pasimono noon, halimbawa, sorry for, sir, ako na may gumagalang at saludo din naman ako kay Romualdez kahit papaano, bumaba din naman siya sa pwesto yung House of the Speaker, Speaker of the House na si Romualdez, bumaba din naman siya sa pwesto. Bumaba hindi siya pinababa. Kasi yun, mga tinarinig siya ay mag-step down. Pero di ko lang alam kung dahil sa kanyang kalooban na talagang kusa na lang siya bababa dahil kahiyaan baga. O yan, bumaba siya. Malay natin, may nag-utos na, bumaba ka na lang dyan. Kasi nakakaya na yung ating Senate of the, House of the Representative. Nagmukha na tayong pera dito, puro pera. Tayo dito ang may kasalanan. O ayun, isa pa na ngayon is, nag-hospital arrest. Tama ba yung sabihin ko? Hospital arrest. Kasi lumayas man. Lumayas? Ano ba tamang sabihin ko? Lumayas or pinalayas. Nandun man sa Amerika si Saldico. Yan ang balita, ayon sa balita, nasa Amerika daw. At ang balita uli, siya daw ay may sakit, nandun, nagpa-ospital. Parang naalala ko tuloy yung mga politiko dito sa ating bansang Pilipinas na nung nagka-problema, nagpa-hospital arrest. Hospital arrest, okay man yun kasi may pambayad man sa ospital. Kahit ma-arrest man siya ng isang dekada, okay lang kasi dami man pera. Diba? Marami man siyang pondo kasi galing din naman sa ating kanyon tax. Di ba alam pa, hospital arrest na lang. Pero itong yung ating si Saldico, yun man ang pinaka-nangunguna nung iniipit ng gusto si Inday Sara dahil sa kanyang confidential fund. O ngayon, ano nangyari sa confidential fund? Napakaingay noon, Inday Sara Duterte, confidential fund. Nasaan na yung mga minority black dyan, yung mga party list dyan, na mga yung black na yun? Na sila si Rojas, yung mga Makabayan black baka mo, bakit kayo tahimik ngayon? Sige nga, ito yung tanong ko. Oy, Makabayan black, bakit kayo tahimik ganyan? Involved din ba kayo? Kaya kayo walang rally sa kalsada? May rally nga ngayon, pero ibang grupo, hindi na yung mga Makabayan, hindi na yung Kabataan Party List, yung sus naman, napakaingay nyo. Ngayon, bakit kayo tahimik dyan? Pera ng bayan ginastos, hindi lang bilyon, trilyon ang inabot. At ang kasama pa ng loob, dami palang pera dito sa ating kaban ng Pilipinas natin, sa ating bangko. Yun pala, nung mapunta sa mga buaya dyan sa may parte na Bulacan, pinangpangtalo lang pala sa kasino. Okay lang sana, magpatalo kayo ng mga 2,000, 5,000, okay lang yan kasi pang merienda man lang yan. Ang problema, trillion of pesos. Trillion. Sabi nga ni Senador J.B. Ejercito, notorious talaga. Grabe. At ito pa, sabi nga ni Chavit Singson kanina, dapat imbestigahan kasi parang niloloko na lang ang bayan dahil sabi ni Mr. President, mahiya naman kayo. Parang kumbaga, mahiya naman kayo sa ating mga kabataan. Ayun pala, doon sa may Ilocos Norte, ayun pala mga Diskaya construction din pala ang mayroon doon. Anyari, tayo ba'y niloloko dito? So sana naman, wag naman tayo maglulukuhan dito. At wag naman sana lokohin ng bayan kasi nung nagkandidato kayo, sabihin nyo, isigaw nyo doon sa stage, kami ay isang mga kandidatong makabayan, para sa bayan, makadiyos, makatao. Makadiyos mukha nyo. Di ba? Ito yun, pansumandali, pakinggan natin yung kanilang mga pinagsasabi. Ito yung investigasyon ko, no?
O bakit kuno? Kasi sila man lang dyan. Nasa kanila nag-umpisa ang problema eh. Para bang ganito yan eh. Halimbawa, magbarkada, nandoon ang problema nag-umpisa sa kanila. Ay, halika pre, umbestigahan natin ano ba nangyari, bakit nagkagulo-gulo ang DPWH. Halika nga, imbestigahan nga natin yung sarili natin. Ganun ba yon? And the issuance of it. Alpha and Omega Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown, Monarch, Wawaw Builders, and Sims Construction Team. Thank you for the clarification, Comsec. We will now proceed with the opening statements of the chairs. Magandang araw po muli sa ating lahat. Ito po ang unang pagdinig ng House Infrastructure Committee, ang pinagsamang komite ng House Committees on Public Accounts, Public Works, at Good Government para siyasatin ang mga maanomalyang proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Partikular mga flood control projects na inaasahan ng ating mga kababayan sa panahon ng matinding pag-ulan at bagyo. Pagtugon ito sa panawagan ng Pangulo na siyasatin ang lahat ng mga flood control projects ng kanyang SONA, partikular mga proyektong ghost, substandard, at sobra ang presyo. This inquiry is in the exercise of the Congress's oversight power on any and every department or agency of government, most particularly on matters involving corruption allegations of government officials. Like what we had stated earlier, the inquiry will be project-based and evidence-based, with initial focus on the President's site inspections in Bulacan and Benguet, in which ghost and substandard projects had been found. We have copies of all relevant documents to build the cases against officials of the DPWH, 1st District Engineering Office, and the private contractor, Tim's Construction Trading, all of whom were involved in the 55 million Baliwa Ghost Project, supposedly the construction of a reinforced concrete river wall, only for the President to discover no project at all. The threshold for plunder is 50 million pesos. This project is 55 million pesos. Plunder charges to be filed against all personalities in the soonest time. We will also take a look at the substandard project of St. Timothy and Wawa Builders in Kalumpit, Bulacan, both of which had been inspected by the President, in which the President had found concrete deterioration with exposed loose cables and wires. The two substandard projects had been built within the last 4 years. The three projects had originated in the National Expenditure Program in the previous year. We note with particularity St. Timothy and Wawa Builders, as these are among the top 15 flood control contractors mentioned by the President. We have also taken note of admissions in the Senate Blue Ribbon Committee hearing, in which Sara Diskaya admitted to continue owning 9 construction firms aside from Alpha Omega General Contractor, and this includes St. Timothy Construction, St. Gerard Construction, St. Matthew General Contractor, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, Waymaker, OPC, and Elite General Contractor. More importantly, we take notice of Ms. Diskaya's admission that their group started engaging in DPWH flood control projects from 2016 onwards. There will also be a focus on undercapitalized firms, which had been able to corner billions of pesos in projects despite limited capital. There will also be a focus on other infrastructure projects, such as the Cabagan Isabela Bridge, rock netting and snow protection projects, all of which have been mentioned and inspected by the President. We will go into each and every anomalous infrastructure project
wherever it may be. Ganun pa man, kailangan pong maglinaw, mahalaga ang flood control sa isang bansa na matindi ang epekto ng pagbabago ng klima. Mahalaga ang infrastruktura para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at mga komunidad ng bansa. May maayos na flood control at may hindi maayos na flood control. May maayos na infrastruktura, may hindi maayos na infrastruktura. Ipagpapatuloy po natin ang maayos, tatapusin po natin ang hindi maayos. Ang pagsisiyasat na ito ay bahagi ng proseso ng pagpapanagot at paglalatag na aktwal na reforma sa proseso ng pagsasagawa ng mga proyektong pang-infrastruktura. Layunin nating maglatag ng mga bagong panukala para magkaroon ng perpetual blacklist ang mga hindi maayos na mga kontratista. Layunin din po nating pasalihin ang pribadong sektor sa mga inspeksyon ng mga proyekto sa lahat ng bahagi ng project implementation para putulin ang linya ng korupsyon sa mga proyekto. Sa mga naunang iskandalo ng korupsyon, mahalagang ipaalalang may aktwal na mga napanagot na matataas na opisyal at mga kasabwat nila sa pribadong sektor. Sa fertilizer fund scam, may kongresista ang nakonvict noong 2024. Sa PDAF scam, may mga senador na nakulong, may senador na nakonvict, may senador na na-dismiss ng ombudsman, may mga kongresistang nakonvict, at si Janet Lim Napoles ay nakonvict ng plunder at graft. Sa Farmally scandal, nakapila sa kasalukuyan sa Sandigan Bayan ang mga matataas na opisyal ng PSDBM at Farmally. Layunin nating mapanagot sa kasalukuyan ang paglapastangan ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng flood control projects at iba pang mga proyektong pang-infrastruktura. Buurin po ang ating suporta sa Independent Commission ng Pangulo. Lahat ng findings ng committee ito ay agad na ipapasa sa Independent Commission para makatulong sa kanilang mandato. Ipapasa din po natin agad sa Independent Commission ang lahat ng mga kaso at proyekto na mapapangalanan in the course of inquiry ang mga mambabatas, kongresista man o senador, para hindi masadlak sa conflict of interest ang Kongreso at para maipakita sa tao na wala po tayong pinagtatakpang kongresista o senador sa mga pagdinig pong ito. Hindi po mahalaga kung saan ipinatupad ang proyekto. Sa Bulacan man yan, sa Benguet man yan, sa Metro Manila man yan, sa Visayas man yan o sa Mindanao man yan, kung ghost, substandard or overpriced ng proyekto, sisiyasatin po ito ng komite. Hindi po mahalaga kung kailan ipinatupad. So yan nga po, sisiyasatin ng komite. Yan nga masakit dyan, sir. Yan ang sinasabi ko eh. Nagkakaproblema, dyan naman ang umpisa sa bahay na yan. Ang ano lang dapat pag-usapan nyo dyan, sir. Pauwiin nyo yung saldi ko. Yun man ang pinakasusi dyan sa lahat. Bakit madaming perang lumabas dyan sa panahon nila? At ang masakit na balita dyan, sana nga hindi totoo na yung pala si Saldico ay mayroong eroplano, helicopter, ano pa, sana walang submarino. Dahil nga sa sobrang dami ng pera, hindi na makontento. Hindi na makontentong bumili na lang ng mga motorsiklo, kotse, mga ordinaryong kotse. Parang masakit sa dibdib na makikita natin ang isang kontraktor, na, gaya ngayon, nabanggit naman ninyo, sir, na yun nga si Diskaya. Hindi na kontento sa isang kotse. Okay lang sana kahit isang Mercedes-Benz na talagang bilyon ang halaga. Okay lang sana kung isang piraso lang. Ang problema, ang dami. Yan ang pinakamasakit dyan. At mayroon pa nga dyan, ayon nga sa balita, si Romualdez nakabili ng jet plane. So, pastilan, Ginoo, na unsa naman kamuda. Naalala kong sinasabi ni Joseph Estrada, uniform or hoodlum, mga hoodlum in uniform. O, di ko sinasabing kayo yun, sir, ha? Yung mga naka-uniforme baga, lalo na yung dyan sa may parte ng Bulacan, hoodlum in uniform. Akala ko ba ang mga magnanakaw nandoon lang sa mga kapitbahay natin, sa mga squatters area?
mga akyat bahay. Mabuti pa yung mga iyon kasi pag nahuli yan, kulong agad. Ito mga sabi nga ni Joseph Estrada nung araw, hoodlum in uniform. Aba, hindi agad-agad makulong kasi lalaban, pamasugado yan kasi dami mang perang pambayad sa attorney kasi dami mang perang nadukot, naharbat. Daming perang naharbat. But anyway, ang akin lamang pag-iusap lang naman, diyan sa House of the Representative nag-umpisa ang problemang ito, tapos kayo rin mag-imbestiga, wag na lang sir, magkakayaan lang tayo dito. Gaya na sabi ko, narinig ko nung nakaraan, si Magalong yata ang nagsabi na muro-muro lang yung investigasyon na yan. Muro-muro, meaning para bang house show, parang ganun ba? Dahil siyempre, kayo ang may problema, kayo rin mag-imbestiga, di tama lang ipasa na nyo sa ICI. Yung independent baga na walang kinakampihan, walang pinapanigan, na walang kaibigan, walang kamag-anak, sabi nga ni Joseph Estrada nung araw. Alright, so mga kababayan, hanggang dyan lang po ang ating ginagawang reaksyon na ito, na gaya nga na sinabi ni Chavit Singson na wala rin kwenta mag-imbestiga ang Senate, ang Congress, tapos si Bongbong Marcos. At sabi pa nga niya na sana kung magkakaimbestigahan man, umpisahan doon sa Ilocos Norte. Pero bakit na may Ilocos Norte lang ba? Bakit Ilocos Norte lang ba may ilog? Dapat Ilocos Norte, Ilocos Sur, Bigan, ano pa bang lugar dyan, so dito sa Pangasinan, hanggang from Apari to Hulo. Yan. Kasi itong si Diskaya, buong bansa mayroon tong project. Yan. So anyway, Mr. Ormanong Chavit Singson, salamat sa iyong panawagan na magkaroon tayo ng revolusyon laban sa mga kurakot. Sang-ayon ako dyan, Mr. Chavit. Sana nga magkakaimbestigahan na. Imbestigahan ng ICI mula Apari hanggang Hulo. Ayan, buong Pilipinas kasi hindi man masabi natin pagdating sa Ilocos Sur, walang politiko dyan. Mayroon din namang politiko. At ang politiko kasi may pakana talaga sa lahat ng mga galawan pagdating sa project. Dahil siyempre, sasabihin, ang lagay ba naman, peperma ako dyan sa project na yan kung wala ako? O paano na lang ako? Kayo lang ba? Mga ganong usapan eh. Di ba? At yan ay sakit na, cancer na yan. Pagkatapos, pagka naubos ang pera ng bayan, kasi kinukurakot, ang gagawin naman ngayon ng mga namumuno sa atin, o sige, mangutang tayo, mangutang. Kasi wala ng pera, naubos na sa kakukurakot. Ayan, pinanglaro na doon sa casino, pinangpantalo, natalo na kasi kaya utang ulit tayo, utang. O, ang kawawa nga ay kami, paano naman kami? Ang aming buwis, hinaharbat ng mga buaya. Hanggang dito lang po mga kababayan, mga kapatid. Kung inyong mga nagustuhan, huwag naman sana ninyong kalimutan, mag-likes na lang tayo dyan. Pakikalabit niyo yung ating likes icon dyan at saka yung ating or hit my bell na nasa baba para naman sa pampagana ng ating paggawa ng reaction sa mga kagaya nito. Always stay alert mga kababayan at sana Mr. President, sana po maggising na po tayong lahat. Mga kababayan, lagi tayong gising sa mga bagay na nangyari sa ating paligid. Huwag tayong magtutulog-tulog dahil baka bukas makalawa. Wala na tayo, baka mapagaya na tayo ng Nepal. Hanggang dito mga kababayan, hanggang sa muli, ang inyong kaibigan Buwan TV magsasabi sa inyo pong salamat ng marami. Hanggang dito at salamat.